Magandang gabi mga boss, mga camping, mga kabunyog. Vlog na naman tayo. Mahaba-haba ho itong collab natin. Medyo marami ho yung nag-comments, no? May tandaan yata, pero tatapusin ko yan. Magbigay lang ho tayo ng reaction dito. Mukhang malapit ang dumating ang dilubyo. Dito sa Kape at Kwentuhan ho ito ni Atty. Enzo. Duterte, nagbababala, tatakbo uli siya pag in-impeach si Sara. Tibay talaga si Digong. Pakinggan mo natin to, no? Marami ho to 18,000 views. 8 hours ago lang ho ito. Magbigay na rin ho tayo ng reaction dito. 692 comments po ito, no? Binasa ko yung mga comments. Talagang, matindi. No? Okay. So, mga kabunyog, welcome uli. Pasensya na. Pero, ito, pinag-uusapan natin itong topic natin. Si Duterte, nagbabala, mga kabunyog, may babala. Kanino nakapoint yung babala niya? Nakapoint ito kila Romualdez. Hindi niya, siyempre, ayaw ni Marcos na ayaw ni Duterte na madamay si Marcos Jr. sa away nila. Pero siyempre, itong bantang ito, actually, banta na ito sa buong kampo ng Romualdez. At kapag si Marcos Jr., si BBM ay kumampi kay Romualdez, kasama na dito sa pinagbabantaan ni Digong, ni Rodrigo Roa Duterte. Ano bang banta niya? Ang banta niya, kapag isinulong ang impeachment kay Sara, babalik siya sa politika. Sabi niya. Babalik siya sa politika. Tatakbo uli siya. Sus Mariosep. Huwag naman sana. Tatakbo daw siya uli. Kung hindi daw vice presidente, kahit senador, babalik daw siya sa politika. At binabantaan niya, ang kampo ni Marcos at ni Romualdez. Tumatayo ho yung balahibo ko, kayo ba hindi? Magiging sakit siya nila sa ulo. Yan po, yan ang banta ni Digong. Ngayon lang, sakit ka na ng ulo ni BBM Papasok ka na naman sa politika. Pero binasa ko yung mga comments nito, no? Hindi ko na tinapos, 692 Sus Mariosep, wala hong sumang-ayon sa kanyang tatakbo. Sus Mariosep, Parang marami na yatang banta ito si Digong lagi. Ang unang binanta noon, kapag isinulong yung impeachment, bantayan daw ang military at ang pulis. Magagalit daw yun. Attorney, maraming bantayan. Maski na sa incheck, nagbantayan. Magje-jetski ako, totos. Maraming sinabi yan. Diyos ko. Awa ni Lord. Walang natupad, no? Pag sinulong ang impeachment kay Sara. Ngayon naman, ang banta niya, kapag talagang itinuloy nila yung impeachment na yan, sabi niya, sige, babalik ako sa politika. Gusto niyo talaga ang term na ginamit ni Duterte, babuyan. Gusto niyo talaga ng babuyan? Gusto niyo ng babuyan? O sige. Abay, matagal nang nababoy yung Pilipinas dyan. Attorney, mukhang naku, wag naman. Sa ngayon, hindi niyo ako sakit ng ulo. Parang ang warning niya rin, gusto niyong maging sakit niyo ako ng ulo, o sige. Tatakbo uli ako sa politika. Lalabanan ko kayo. Talagang dapat gawin ni His Excellency. Ilaglag nito sa ICC, totoo. Ano nang sinasabi? Ito mga kabunyog, panuorin natin yung mga sinabi ni Digong. Sige. Hindi humihinto. So they were given the opportunity, the enemies of the state who are legally covered because they are in the Congress made. Ito pa isang Itong si Kibulog nito Mariosep, ano nangyayari sa Pilipinas? Diyos me. Anong mauring nilalang nito dito? Pumapangibang babaw dito sa Pilipinas. Lord, magpadala ka ng anghel dito. Ako, Diyos ko, kailangan. A big issue out of this
para sirain ang reputasyon ng ating VP, in the first place, sabi ng mga tao, hindi kasalanan ni Sara Sirain yung reputasyon. Tuloy mo. because it was the OP, Office of the President, who gave her this intelligence. Taragis, no? Wala raw kasalanan si Sara to sa 125 million na ginastos ng 11 days or 19 days, no? Talagang ano na? Mga boss, ano nangyayari? Kasalanan daw nung opisina ng presidente dahil binigyan nga raw di ginastos. Kinawa Japan. Intelligence fund or this confidential Yung fund? binigay ni Marcos, yun ang dapat i-audit. I-audit mo muna at tingnan mo kung may mali, nagastos ba na pribado na kamay o para talaga sa gobyerno. Gobyerno. Then you go to impeachment. You cannot go into a guessing game na basta na lang i-impeach. For what? Intelligence man, binigay sa iyo Bakit ibigay mo sa akin kung hindi ko gastusin? Alam mo ba ginawa ninyo yan? Okay, tamo. May kasalanan yung nagbigay, hindi yung gumasta. Kinawa Japan. Ano ba? Babalik ako sa politika. Yan na. Ang problema, mga boss, kasalanan daw nung nagbigay. Binigay niya, bakit di ginasta? Ngayon hindi binigyan si Sara, kasalanan na naman nung ayaw magbigay. Di ba? Kaya nagkangangakak to Dahil hindi nga naibigay yung 600, 50 million na inihingi ni Sara Duterte. Ngayong binigay ni Marcos, kasalanan naman nung nagbigay. Kinawa Japan to. Anong klase? Tuloy mo. Yan na yung sinabi ko. Kaya yung mga nagko-comment dyan ng mga maka-Marcos, maka-Duterte, na ako daw ay nang-iintriga. Hindi tayo nang-iintriga. Ganyan talaga yung sinabi ni Duterte. Babalik raw siya sa politika. Palakpakan naman yung mga mga kampo ni Kibuloy. Lus ko. Number 1 ka ngayon, Papilitan ako. I run. Sa survey daw, number 1 ka ngayon, Mayor. Sabi naman ni Kibulog. Nako, His Excellency. Hindi ka pa i-imake. Dito dapat to, SMY na ito talaga, isara na ito sa totoo lang. Run for senator or I will run for vice president. Maski matanda. Ito namang si Kibuloy, palakpak, Run for senator o vice president, maski matanda na ako. Nang pating, ano kaya hawak nitong alas, no? Pero binasa ko yung mga comments ito, talagang nawindang ako, talagang walang ka-ano-ano. Tumakbo ka, lakan naman panalo, marami, puro negative sa mga pinagangangakak ni Digong, no? Tuloy mo. Ginagatungan si Duterte. Kasi alam ito kasing si Kibuloy, mga kabunyog, alam nyo ang interest niya dyan. Pag nawala pag hindi si Sara ang naging presidente sa 2028, ano to? Aabot pa ba yan ng 2028, attorney? Di ba sa 2024, pupunta na yung FBI, hadakipin na yata yan Tuloy. Itong si Kibuloy, alam niya, problema niya yan. Bakit? Yung kaso niya ba sa US, mawawala? Kahit 2028 na? Hindi. Pag may warrant of arrest siya, problema dyan, pag ang naging presidente, kalaban nila. Hindi ba na yan, attorney? Si Kibulog, di ba most wanted na yan doon sa FBI? Wala pa bang warrant of arrest yung ganun? Kasi wanted na to doon, di ba? Di parang may warrant of arrest na to. Di ba? Tuloy. Sa ngayon hindi pa sila binabangga ni Marcos. Hindi pa nagbabanggaan talaga. Mayroong mga lamat, mayroong mga irritants, pero hindi pa nagbabanggaan. Pero pag ang magbigay na ho tayo ng dyan sa pagtakbo na yan, Diyos ko.
Ano ang mabibigay ninyong komento? Tatakbo raw. Pusa, maawa naman kayo dito sa Pilipinas, Duterte. Bukod tangi ho itong Pangulo na to, di ba mga boss? Meron bang ganitong Pangulo na naupo sa Pilipinas? Karamihan pag natapos na yung kami ng termino, tahimik na no? Pero ito, Sus Maria Joseph, nagbabanta pa. Huwag kayong magbayad ng tax. Kung ano-anong pinagsasabi, pero si Excellency nakatahimik lang. Mag-ingat kayo sa military, saka sa pulis. Pag in-impeach nyo si Sara, o pabor naman sa akin, maski impeachin nyo yan. Pag takbo ng presidente niyan, walang talo yan. Itong mag-ama na to, ano kaya? At ang presidency nga raw ay bigay ng Diyos. Kaya raw siya naging presidente dahil kaloob daw ng Diyos. Ganon din na sinasabi ni Sara ngayon. Ayoko kang tumakbong presidente o vice president. Pero kung luluubin ng Diyos, sino ako para tumanggi? Ito, utang na loob pa ng Pilipinas sa kanila. Sila raw ay binigay. Parang si Kibulog din, binigay. Siya appointed son, no? At ang mag-uutos daw para tumakbo si Sara, kung sa ayaw niya naman, pero kung aanhin daw ng Diyos, gugustuhin ng Diyos na siya ipatakbuhin, siya raw ay susunod. Na mababaliw ka dito sa mag-ama na to, sa totoo lang. Mag-collab na po tayo. Magbigay ho kayo ng reaction dyan sa pinagsasabi ni Digong. Bagay, may boboto pa dyan siguro. Ewan ko. Ruel Cabarlo, welcome to the club. Sabi niya, yung pagkakasabi niyang yung lumabas na, ebak nun sa takot. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Karoke. Basukain mo na, Karoke. Sabi niya, be well, Mama Bear. Okay lang si Mama Bear. Shout out, Laila Chang. Meron. Akira Milo, shout out, Magandang gabi po sa inyo, Mr. Sotolang, sabi niya. Federico Mandak, shout out, Sabi niya, si Digong, nagtatapang-tapangan lang. Sa totoo lang, ay duwag siya. Kaya nga sa takot niya sa ICC, ay pinakalas niya sa pagiging miyembro ang Pilipinas. Si Digong, nagtatago sa likod ng mga tangang taga-suporta niya. At sa basbas ng China, gamit ang pera na di mo alam saan ang galing. Totoo yan, friend. Dami silang pera, di ba? Ito mga nando. Porping Peña, shout out. Sabi niya, dahil mandadaya na naman. Totoo. Porping Peña ulit, Gandang gabi mga Rocky Warriors, sabi niya. Federico Mandak ulit Di ba sa kaduwagan niya nga at sobrang takot sa ICC ay inalis niya ang Pilipinas bilang miyembro nito. Nasaan ang tapang niya? Sa totoo lang, nagtatago si Digong sa likod ng mga tangang naniniwala sa kanya. Sang-ayon ako sa dyan. Daming tanga, no? Porwing Peña, shout out. Pwede si Rox kunin siya ng ICC kahit nakakulong. Ay bakit si Mayor Espinosa dinukot sa ulungan, pinatay pa? Iba yata yung Porping Ruel Cabarlo, sabi niya, tinatabihan pa kaya ni Kabit yung tandang Dudorian na yan? Di ko alam yan. Pwede Flor de Liza M, shout out Kung di siya takot sa ICC, bakit tayo kumalas? Good evening, Sir Rox. Wala yan si Digong, puro bola. Totoo yan. Laila Chang, sabi niya. Sir Rox, hindi ako natatakot sa banta ni Digong sa bansa natin. Mas natatakot ako para sa iyo sa pwedeng gawin ng hipag mo. Yun nga di ba? Lalo na sa nangyari
sa kababayan mong pinatay dyan sa bus sa Taga-Kawayan o Isabela. Pwedeng anak yung suspect, pwede ring mga kamag-anak ng babaeng biktima o kamag-anak ng partner ng babae. We will never know who will be the culprit when anything happens to us. Just be careful in politics. Just be wise. Prayer can move mountains. It's free. And so money can change the world in an expensive way. Xerox, matapos nawa sana ang kaso ninyo sa hipag mo. At maghati-hati nawa kayo bilang hating kapatid as soon as possible. God bless your family. Salamat, Laila Chang, ha. Si Li Chang, matagal na hindi na-comment. Ikaw ba yun? Iba ba si Laila Chang at saka si Li Chang? Akira Milus, shout out my friend. Dan watching po, isang mapayapang gabi po dyan sa inyo, Mr. Totoo lang, sabi niya. Alberto Ulaer, shout out, ha. Karoke, si Digong Duterte, pag magsalita, may satanas na kumakalabit ni Digong Duterte. Siya ang komunista. Nakipagkaibigan siya kay Xi Jinping ng komunistang China kasama ang anak mong si Sara Tambaluslos Duterte Carpio. Digong, pahingi ng durian. Matagal na akong hindi nakakatikim ng durian. Mula pa nung sa kabunturan pa ako nang nakatira. Sa kabunturan pa ako nakatira, 1958. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakatikim ng masarap na durian ng Davao, Karoke. Oh. Di ko gusto yan eh. Di pa ka natikman niya sa totoo lang. Friend. Simbaho eh. Perder San Juan, shout out. Good evening po, Karoke. Iba talaga ang pahayag ni Duterte. Hinahamon na niya ang ICC na pumasok na sa ating bansa at tuturuan niya ang ICC. Ano kaya ang mangyayari sa mga susunod na araw sa ating bayan na kung pumasok ang ICC? May malaki kayang pagbabago sa ating bayan? Mga sagot sa mga tanong na hinihintay ng taong bayan. God bless po. Kaya nga marami-raming mani-mani popcorn pa yan. Elizabeth Iscare, shout out, ha, sabi niya. Good evening, Xerox. Wow, talaga, ang tapang nitong si Digong na to. Ayaw pa niyang umamin na may krimen siyang ginawa sa dami ng pinagpapatay nito. Ginawa tayong tanga nito na di na daw tayo member ng ICC. Oo, dahil nang ginawa mong pagpapatay sa libu-libong tao at sa panahon na yon, member pa tayo. Di ba niya alam ito o nagtatanga-tangahan lang? Ikaw naman. Nagtatanga-tangahan siyempre, ha. Ibang klaseng utak meron ng Digong na to. Hoy, huwag mo kaming gawing tanga at bobo. Ang mga supporter mo lang ang naniniwala dito. At yung diehard fans mo ng mga walang alam kundi bumilib sa iyo. Bumilib sa iyo. Diehard fans yan. The appointed son. Ay, naku. Elizabeth Iscare ulit. Xerox, dagdag comment ko pa po dito kay Digong. Para siyang babaeng kalye at putatsing na dada ng dada. Di daw siya takot sa ICC. Bakit pinipigilan niya ang mga ito na maimbestigahan siya? Ginagamit pa niya yung power niya sa mga nasa gobyerno. Ito ang siguro lang, Xerox. Binabantaan niya ang mga ito at malamang may hawak nga na alas tong Digong na ito para matakot sa kanya ang administrasyong ito. Diba, Xerox? Pwede, kaya nga hindi natin alam kung ano alas na sinasabi na hawak nito dahil sobrang ngak di ba? Michelle Edwin, shout out. Si Digong na yan, parang ulol na aso. Tahol ng tahol, di niya ba alam na wala na siyang ngipin? Good morning ulit, Karox, from Ontario sana. From Ontario. Sana naman matauhan ng hipag at hindi masilaw. God bless sa inyong lahat ng mga ka-warriors. God bless, Michelle Edwin. Stick War Legacy. Shout out. Yan talaga ang gusto ko, matapang at bright. Yan talaga ang gusto ko, matapang at bright.
Idol talaga yung si Diggs, astig. Pero sabay kabig sa bandang huli. Bakit ako haharap dyan sa mga itim at puting judge? Ang labo no? Buwang na ata talaga. Mula pa noon yan, nung nag-uumpisa na kampanya, talagang tingin ko nga dyan, buwang O, kalahin mo nanalo, no? David Alin Mendoza, shout out. Hi po, Karox, at sa mga Rocky Warriors. Good evening po sa lahat. Hi, Okinawa, Japan talaga yan si Digong. Ang hilig talagang manakot. Pero siya, ang takot na takot sa ICC. Bakit ayaw niya na mag-imbestiga ICC sa Pilipinas? Dahil alam niya na papabor sa mga biktima niya ang magiging hatol na ICC. Kaya tama na ang mga nonsense na mga salitang binibitiwan niya. Dapat po talaga wala nang pumansin dyan sa mga binobroadcast ng SMMI. Di naman nakakatulong yan sa bayan. Ewan nga ba? Ano ba yung pinamumunuan ni Shara Soto? MTFRB ba yun? Yung para sa mga dito papalabas na yan, dapat hindi na inaan yan. Dapat tinatanggal. Tinanggal na nga na YouTube yan, di ba? Saka Facebook. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning. Blessed Monday morning po, Karoke. And to all Karoke Warriors. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Kung hindi siya takot sa ICC, then so be it. Timang ka talaga. Ang sinasabi ay noong member pa ang Pilipinas ng ICC. Tanga. Aba mga trolls, palakpakan pa. Ewan, sorry Karox. Off volume muna. Lalo ngayon, baka mag-off ka na naman. Librado Ludovico ulit Wala talagang may saltik at maluwag na tornilyo nitong si Tandang Durian. Sige, palakas loob ka pa. Nililindol tuloy kayo. Napanood ko yung lindol sa Jensen, may kasalan party. Ito. Moody Muma, shout out Moody Muma. Good evening po, Sir Rox. Yung si Digong, ubod ng yabang. Hindi siya maaaring mamili kung saan siya ikukulong. Ang isang kriminal, walang karapatan magsalita kung saan siya ikukulong. Kaya gusto ni Digong na makakulong siya sa Pinas dahil akaalyado ni Digong mga kapwa niya gago. Sabi nga ni Kaper Silapid, pag nagbitiw ng salita si Digong, baliktarin mo daw ang binibigkas ni Digong. Salamat sir, ingat ka lagi. Salamat. Ito, Circuit Breaker, welcome to the club. Circuit Breaker, welcome to the club Malaki sira ni Digong, kaya di takot yan Malaki sira ni Digong, kaya di takot yan. Friend Shervin sa Peda, shout out. Christiansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Sabi niya, ang wala pong kasawa-sawang makibanat, makibaka, at tuta po ni Kulapo, impong basyang Team Tiadeli in the house. Sa inyo pong lahat ay bumabati ng may ngiti at magandang buhay, mga Rocky Warriors, the great. Sa topic mo today, Sir Rox, sa aking ingkong na taga Durian City, masasabi ko po, wala na po talaga sa hulog ang aking ingkong na po. Ang aking ingkong po. Alam mo, ingkong, tayong mga seniors na dapat pakuya-kuya-kuy na lang sa rocking chair o sa duyan. Kasama mga tropang sunog baga, painom-inom na lang ng syoktong. Tawan-tawa si Prince Shervin. O kaya lambanog. Kung gusto mo naman 4 kantos, dyan mo iubuhos at dyan mo ibuga lahat ng sama mo ng loob, ingkong. Kasi alam mo, ang atapang-atao, ingkong, hindi mahilig manakot o manindak. Di din mahilig kumuda. Kasi pag ang isang lalaki kuda ng kuda, yan ang taong walang respeto sa sarili.
at sa kapwa. Dami mong minumura, ang dami mong minura ang Diyos. Bakit ngayon naniniwala ka? Nanalo ka dahil gift of God? Oh, come on, Ingkong. Really? Hay nako naman, tapos na po ang teleserye ng buhay mo sa politika, Ingkong. Sa dami ng pera mong nahakot at naisubi, kung ako sa iyong Ingkong, mangapit bahay ka na lang sa Russia, bisitahin ang mga amigos mo sa China, trip all over the world. Wag lang doon sa may ICC. bawal tayo doon. Maipapayo ko lang, Ingkong, iba na ang atupagin mo at pagtripan mo. At kung saan ka man pupunta, bitbitin mo yang katropa mong katulad mo ring si Kibulok. Party-party sa Durian City dahil ang bunganga nating dating kasing tapang ng labuyo na sili. Bye ngayon, wala nang kwenta, wala nang silbi. Ayos ba yun, Ingkong? Huwag na tayong masyadong umepal. Kung gusto mo naman, para mas enjoy, bitbitin ang jet ski. Tumalong ka sa West Philippine Sea. Doon ka maglangoy-langoy, kinambuisit. Sa totoo lang, nakakaso ka na. Kaya impong basyang ay lalayas na. Signing off na po. Kita-kits po bukas. Sa inyo pong lahat ay di tatakubo atulin. Sa inyo po, tunay pong nagmamahal. Kasama ng taga-ICC. Ito ang aswangot ninyong Tia Deli. Good night at ingat po palagi kayo, Xerox. Tropang walang iwanan. Si Lord, ikaw ay gagabayan. Ba't ako lang? Pati ikaw, ikaw talaga, Tia Deli. Tayong lahat gagabayan tayo ni Lord, friend. Totoo yan, Basta sa totoo lang tayo dito. Johnny B. Good, shout out, Gandang gabi, Karoke. Hindi naman ako naniniwala dyan kay Digong. Puro salita lang yan. At wala sa gawa. Ay, nako. Johnny B. Good. Babalik pa. Diyos ko. Yan ang pinakamalaking kalamidad na naman pag nakabalik yan. Ay, nako. Victor Venturina, shout out. May sariling kulto si Kibulog, speaker nila si Digong at Pulong. May sariling kulto si Kibulog, speaker nila si Digong at Pulong. Mga followers Digong and Kibulog, Roque, Panelo, Butike, Pulong, Nasara Kim, Irene Cortel, shout out na sabi niya. Tay, ang tunay na matapang, hindi maraming kuda. Tahimik lang at antayin ang kung nandyan na makipaglaban. Ang hirap sa matandang kuda ng kuda sa TV ni Kibuloy pero ayaw naman humarap sa husgado. Talong-talo siya ni Pinoy kahit may sakit humarap sa walang saklay. Baka mag-apply na lang yan sa house arrest pag nahatulan niyang demonyo na matandang yan. Bilyon-bilyon ang ninakaw sa bayan pero putak ng putak. Putak pa din ng putak. At ayaw patumigil sa politika. Nakukulangan pa sa ninakaw niya ang gahaman ng matandang yan. Galit si Irene. Ibilyo Nazareno, shout out Wala yan si Digong. Naghamon kay Carbonel nung kumasa hindi naman siya humarap. Puro bunganga lang si Dutay. Galit si Ibilyo Nazareno. User, shout out user. Please take my good advice. Ipa-check up. Shout out user. Please take my good advice. Ipa-check up sa mental hospital si Duterte. Pati ang mga lahi niya. Tanggapin kaya ito sa mental? Friend Amy Bingson, shout out Dolor Garcia, shout out. Belinda Magtangob, shout out sa inyo mga friend. Sabi ni friend Amy. Ulyanin na ho talaga ang halimaw. Tignan lang ho natin kung ang kahihinatnan ng pagyayabang niya
Kaso ka ang halimaw na yan. Mahinti naman ulo, Friend Amy. Friend Amy ulit to. Nakakataas nga ho talaga ng dugo ang matandang baliw. Tignan na lang natin kung hanggang saan ang kayabangan mo pag dumating na ang ICC sa Pilipinas. Kasuya ka, baliw. Friend Amy ulit to. Kala nyo lang hindi takot ang halimaw, pero nung nangangatog na ang mga tuhod niya, hindi ho ba palaging baligtad ang sinasabi ng halimaw ng Davao? Diba? Kaya nga Friend Amy ulit magaling din yung Epifanio Labrador. Sobrang tapang, parang si Ka-Percy, pero mas seryoso si Labrador sa mga sa ogag na balita. Sa gagbabalita. Pag nagbabalita. Ari, shout out Ari, sabi niya. Ipinakikilala ni Digong ang palatandaan na malapit na siyang damputin ng ICC. Pagkat sa totoo lang, siya ang nangangatog sa kabila ng kanyang pagsisinungaling na hindi siya natatakot. Sa kabilang banda naman, nang tinanong si BBM ng media sa Hawaii kung ano ang kalagayan ng Uniteam, ang sagot daw ni BBM, sabi ni Atty. Enzo ay, mas malakas daw ngayon ang Uniteam at nagkakaisa. Katunayan daw, ang partido ni BBM at Romualdez ay nagdadagdagan ng miyembro mula sa lakas CMD at PDP laban. Kaya naman sabi ni Digong, kahit siya na lang daw ang matira sa PDP laban, ayos lang. Sinabi rin ni BBM na huwag daw paniwalaan na magkakawata-kwata kay Uniteam. Kaya medyo nahilo si Atty. Enzo sa pahayag ni BBM. Napanood ko rin yung tao-tao Dahil si BBM ay lutang na naman at wala sa hulog ang sinasabi nito. Totoo. Wala naman kasi aasahan dyan di ba? Sa advisor talaga aasa yan. Kasi nga wala namang special diploma in social studies ang dala-dala niya Wala na, yun lang Kaya nga hindi nga umati ng debate yung tao na yan, di ba? Dahil wala talaga Anyway, tapos na yung nakamate. Ba't pa siya atin ng debate tsaka si Sarah, di ba? Cassandra Daisy, shout out. Sabi niya, nasisiraan na ng bait si Kilkil Digong. Ngayon kam ICC. Hinahantay ka na nilas Cañas at Matabato sa Europa. Sigurado laging bangungot siya araw-araw. Minumulto na siya ng 30,000 pulis. 30,000 plus nakaluluwa. Totoo. Jane L, shout out my friend. Naku, Sir Rox, sa lahat na sinabi mo, ang pinakatumpak na sabihin mong ang Diyos ang nagpatatag kay Dilima sa loob ng jail. Ito naman wala namang iba friend Oo, yung pananalig niya talaga tibay no? Oo. Bihirang nakakagawa niyan. Lalo, alam mo, wala kang kasalanan, tapos kukulong ka na mahigit kulang-kulang 7 taon. Oo, Kinawa, Japan. Grabe. Hindi umarte friend Jane hindi umarte. Cassandra Daisy ulit Si Kibuloy, humingi naman ng extension sa pagdinig ng kaso niya. Instead na March, sa November 2024, pero isusurrender niya ang 2 babae, sabi sa FBI. Delay nila pag makakumpanya pa sila sa mga DDS sa Senator at Congress sa 2025 election. Gagamitin nila ang bottomless money ng China. Saan kaya kumukuha ng pera yang si Kibuloy para ibayad ang $400 per abogado niya sa Amerika? Per day? O per appearance? I hope hindi galing ang pera sa bayan o sa China. Sa abuloy siguro. Pero putya, sobrang naman laki na abuloy na yan. Ronnie Bael. Welcome to the club, Ronnie Bael. Mga Duterte, expired na yan. Panis kasi siya kay Marcos.
Louis Bulano, shout out sabi niya. Good PM Karox, alam mo kung bakit na nagkakaganyan si Digong dahil sa basbas ni Pacquiao at mga alipores niya na mga wala sa hulog ang mga utak. Salamat at God bless. Daming baliw dun, no? Takin mo, ilang milyon din yata natanga niya si Kibulog na yan, totoo. Hanggang ngayon, pala. Lord. Sabi ni Aris, Karoke, may balita po ba kayo kay Kawaldi Carbonell? Parang bigla siyang nawala sa media. Wala siyang vlog matagal na. Oo, napansin ko nga, Aris, wala Baka may sakit. Sana hindi pa. Wala. Sana wala. Al Olalia, shout out. Ay, nag-shout out ko na ito kanina. Hindi na matatahimik yung mambubudol na yan. Ginagamit na pati pangalan ng Diyos na minura niya dati. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless us all. God bless Al Olalia. User ulit Sabi niya, kung hindi takot si Digong sa ICC, bakit iniiwasan niya na makapasok para mag-imbestiga sa mga patayan noon at ang kanyang panahon na siya ang presidente? Bakit sa gustuhan ni Digong tumiwalag sa Pilipinas sa United Nations? Siguro parang walang ICC mag-iimbestiga sa mga krimen at patayan sa Pinas. Madaling malaman ang kagustuhan ni Digong. Malaman ang kagustuhan ni Digong. God bless the Philippines. God save the Philippines, my friend. Dahil yan nga, nag-iisip na naman siyang takbo na. Pag ako inimpeach si Sara, takbo na lang ako ng senador o kaya vice president. Hindi na kasi ako pwede mag-presidente. Kinakad ako. Buhay, Applicant size, shout out. Chris Antoa, shout out. Karox, si Tutae, sabi, kam, parang si Boy Sili. I move. Ako natatawa ako sa dalawang gagong. Kung sarap ko ito, ang sarap batukan. Tignan natin pag big time, tignan natin pag biglang nasa harap na, hindi ko makita. Nasa harap na pala ng ICC yan si Digong. Puro kuda at kuda. Sa totoo, duwag yan. Nagtatago sa bodyguard niya. Totoo ka, Chris Antoa. Joaquin Mesa Jr., shout out Sabi niya, lakas tama ni Don Rodrigo. Yannick Ordobes, shout out. May desisyon ng Supreme Court, ICC issued valid kasi nauna reklamo kaysa pagkalas niya. Galing kay attorney mo. Kay attorney no case na naman. Siya ni isang kaso walang mahawakan tulad ng anak niya. Totoo. Roger. Ano to? Roger Kagwitla. Welcome to the club. Roger Kagitla. Sabi niya, pag gumalaw si Lolo Shekwa niya, baka nga manalo si Dai. Alam niyo, malamang yan, Dadating na naman ang time, pero malayo pa, Baka isinesit na ng mga kung paano naman dadami ang kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Yung tinatawag ni Kapersi na mga Manchurian candidate, babayaran para tumakbo, para makagulo, at para madaling maikamada ang sisimulan na naman tayo sa survey. Ganun lang yun. Tama, sabi ni Kibulog kanina, palakpak. Oo, number 1 ka sa survey, Mayor. Sila naggagaguhan doon sa ESA mamay, Ay, nako. User, sabi ni user ulit,
Mas malamang kasi sa Pinas ang tanga, kaya nananalo sa Pinas ang mga mandarambong at mamamatay tao. Sang-ayon ako sa inyo, user. Marilo Pabianak, shout out sabi niya. Good morning po, muli tayo at sa mga ka-warriors. Defense mechanism na lang po ni Lolo Digong ang pagkukuda sa kanyang programa. Saka tila po di pa siya makamove on sa pagkuda sa pagka-presidente. Yan na ang buhay niya at di na daw yun mababago ayon sa kanya. Kaya talagang ginawa niya lahat para makaupo ang anak niya, lalo pa ngayon na lumitaw na ang kaso sa ICC. We pray po tayo for your safety. Gabayan po ang family nyo sa takbo ng isip ni Sister Grace at hangad po namin ang matapos itong pagkasakim niya sa ari-arian ng magulang nila. God bless po tayo at sa mga ka-warriors. Ay nako, mukhang matibay yung pumasok na demonyo sa utak niyan, sa totoo lang ha. Reynaldo Gonzales, shout out. Kam, sakam kungang kata pupulutin, Gongs D. Ano ituturo mo sa mga international law? Kalokohan, anak ng putakte. Sa gawa-gawa kwento, marami ka maituturo, no doubt about that. Pero kung natural law, baka ituro mo lang humimod sa puwit ng kapwa mo presidente, gaya ni si Jempuet. Paanong mananalong Pangulo si Sara kung ma-impeach makapaglilingkod ba ang tao kung nakakulong para ka ding asa ibang planeta. Ika nga ni Atty. Enzo, o kalawakan kaya lutang. Hay, mabuti pa ang uwak. Patungtong ibabaw kalabaw. Hindi nirereklamuhan ng kalabaw, bagkos nakatungtong pa sa mga kulisap na nakadapo pag tinuka. Pero itong si Digong, kumbaga sa sabong, papatay na, nagre-retring pa. Kaya sabong to si Reynaldo Gonzales. Reynaldo Gonzales ulit. Si Rox, malapit nang magkabaksin ang tanga. Kung papayag ang mamayan na durian flavor. Ito. Carlito San Juan. Welcome to the club, Carlito San Juan. Malaki daw bayag niya. I hope na talagang matapang yan. Tignan natin ang kayabangan mo, Digong nyo, ha? Rolando Resco, shout out, ha? Madami ang nagoyo ng matandang inutil. Tawa-tawa. Yabang, ngayon bahag ang buntot. Investigasyon pa lang, Mga tabogo lang maniniwala sa sayo, ungas. Galit si Rolando Resco. User ulit, Sabi niya, mga takot na po yan. Mga nahihibang na mga pinag-iisip ng mga dutae kasi nararamdaman na nila ang katapusan nila. Totoo po yan, palakas loob lang na lang pero naiihi pa yan sa brief. Wala nang maniniwala sa mga dutae. Mamatay tao at magnanakaw sa kaban ng bayan. Totoo yan, Christian Cheng, shout out Christian Cheng na ka. Wala kang comments, Sana okay ka lang, Jun Lagon, my friend, shout out. Jeff Ramos nak, shout out. Relia Sisyo, shout out, Fred. Adorasyon di Maranan, Mirna Regalado, shout out sa inyo mga boss. Boyong Kong, shout out.
Mission accomplished mga boss. Uy, kaya pala ako inaantok, 8:30 na. Madali lang po kasi ako maantok. God bless po, God bless po. Magbigay po kayo ng komento sa napipintong dilubyo. Ay, dilubyo. Sa patatakbo raw si Gongs D, ha? Ay nako, Pilipinas. Panginoon, iligtas mo po kami sa kamay ng mga mandarambong. God bless. Good night.